Kapansin-pansin, sa lahat ng tao sa mundo, ang babalaan ng giyera, ang matinding ng gutom at napakaraming mga pangyayari na hindi natin inaasahan at tumitindi ang kahirapan sa buong mundo. Ating pag-usapan ang isang natatangi na hula sa Biblia patungkol sa 7 huling salot at ano nga ba ang mangyayari sa Pilipinas. Mula sa pagsisimula hanggang sa labanan sa Armageddon ay nagtuon sa katapusan ng kasaysayan ng tao at ang pagdating ng ating Panginoon Kristo. Sa ganitong konteksto, tayo pumapasok sa pag-aaral ng Biblia na ito. Ang unang katanungan ay, ano ang malaking krisis na darating sa mundo? Pahayag 13, verse 16, verse 17. Binabanggit ng aking Biblia at kanyang pinausig ang lahat ng tao na tanggapin ang isang tanda sa kanilang kaanang kamay o sa kanilang mga noo, at upang walang makabili o makapagbili kundi ang may tanda o ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Pangalawang tanong, kung ang isang tao ay sumamba sa hayop, ano ang matatanggap niya? Binabanggit ng Biblia, kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, siya rin ay iinom ng alak ng galit ng Diyos na ilalagak ng buo sa saro ng kanyang puot. Ang tanong ay, ano ang galit ng ating Panginoong Diyos? Pahayag 15 verse 1. Pagkatapos ito ay nakita ko ang 7 anghel na may dalang 7 huling salot, sapagkat sa mga iyon ay natapos na ang galit ng Diyos. Dahil galit si Satanas sa Diyos, nais niyang lahat ng tao ay tatanggap ng kanyang tanda na tinatawag itong marka ng halimaw o mark of the beast, na hindi ito isang microchip kundi ito ay isang pagsunod kay Satanas at hindi pagtanggap sa ating Panginoong Diyos. Kapag ang bawat tao ay nakapagpasya na pumili sa pagitan ng tanda ng hayop at ng selyo ng ating Panginoong Diyos, ang mga salot ay darating. Lahat ng taong malinaw na tinatanggap ang katapatan ng hayop o ibig sabihin, hindi nila sinusunod ang ating Panginoong Diyos, inilalagay ang isang man-made na utos sa halip ng kahulugang mula sa Diyos, ay sila ang tatanggap ng 7 huling salot. Upang hindi tayo malilito, ito ang chart patungkol sa binabanggit ng Revelation. Magkakaroon ng test na kung saan ito ang nangyayari ngayon. Tinatatakan ng ating Panginoong Diyos kung sino ang sa Kanya, habang si Satanas din ay tinatatakan niya kung sino ang sa Kanya, at ito ay may kinalaman sa pagsunod sa 10 utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman sa present age, nakikita natin ngayon ang mga sign na parating na ang ating Panginoong Diyos. At pagkatapos nito, ang lahat ng tao ay makakapagdesisyon kung sila ba ay susunod sa ating Panginoong Diyos o susunod sa kagustuhan ng tao. Pagkatapos nito, darating ang 7 huling salot. Ang mga anak ng ating Panginoong Diyos ay mapoprotektahan dahil sa kanyang selyo, habang ang mga tao na hindi tumanggap sa kanya at namarkahan ng halimaw ay sila ang mapaparusahan at makakadama ng 7 huling salot. Pagkatapos nito ay darating na ang ating Panginoon Jesus at tayo ay pupunta na sa langit na bayan. Ito ang ilan sa mga salot na binabanggit sa Revelation 16 verse 2 to 15. Ngunit ating sisimulan sa verse 1. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nagsisamba sa kanyang larawan. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging dugo na gaya ng isang patay, at bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay ang nangas sa dagat ay nangamatay. At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig, at nangaging dugo. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon at ng nakaraan, o banal sapagkat humatol ka na gayon. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat dapat sa kanila. At narinig ko ang tambanan nagsasabi, oo, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. At ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw, at ibinigay nito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao, at nang asunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito,
at hindi sila nagsisi upang sila lulatiin. At ibinuhos ng ikalama ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na iyon at nagdilim ang kanyang kaharian at nginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nagsisisi sa kanilang mga gawa. At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang 3 espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda at pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito ako'y pumaparitong kaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan at tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. At ibinuhos ng ika-7 ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa santuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, "Nagawa na." At nagkaroon ng mga kidlat at ng mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot, at ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3 at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho at ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inumin ng alak ng kapagsikan ng kanyang kagalitan at tumakas ang bawat pulo at mga bundok ay hindi nangasumpungan at malaking granizo na kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Ito ang binabanggit ng panalakasulatan. Ngunit may pangako ang ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan habang nagkakaroon ng salot. Sila ay mabibigyan ng proteksyon. Bago natin pag-usapan ang ilang mga sandali bago darating ang rapture, ating pag-uusapan kung sino nga ba ang mga tao na hindi makakabilang sa rapture o sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Pangalawang Timoteo 3 verse 1-6. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Mailan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito'y alipin ng kanilang mga kasalanan at ng sari-saring pagnanasa. Kung ating mapapansin, ito ang mga traits at behavior na ini-exhibit ng mga tao sa huling kapanahunan. Kung ating mapapansin, sabi dito, sila ay sobrang maibigin sa kanilang mga sarili at ninanais nila na hanapin ang pansariling kaligayahan at pansariling benefit at hindi nila iniisip ang ibang tao. Binabanggit din ng Apostol Pablo, ang mga tao sa lumang kapanahunan ay magiging sakim at sobrang pinupurso ang kayamanan kaysa sa maposes ang morality, kahit na ito ay galing sa mga dishonest na practices na ine-exploit nila para sa personal gain. Ang mga tao sa huling kapanahunan ay mayayabang, hambog at ninanais nila na maging superior kaysa sa ibang tao. Sila ay walang kababaang loob. Binabanggit din sa pangalawang Timoteo 3 verse 5. Sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. At binabanggit sa passage na ito na iwasan natin ang mga taong ganito, sapagkat tayo ay mahahawaan kung sila'y ating laging kasama. Ang mga tao na hindi sumusunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos,
Sila ang mga tao na gusto lang nilang mamuhay sa kalayawan at gusto lang nila ang mga kasalanan na kanilang ginagawa kaysa gawin ang mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Kung ating mapapansin, ang ating Panginoong Jesus, siya ay nabuhay sa lupang ito ng 33 years na hindi siya nakakumit na anumang klase ng kasalanan. Ngunit ang mga tao sa huling kapanahunan, mas ninanais pa nila na magkasala kaysa sumunod sa mga kagustuhan ng ating Panginoong Jesus. Sa ating mga churches, makikita natin na napakakunti na lamang ng mga tao na godly. At tayo ay sobrang magugulat kasi pati ang mga Kristiyano ay nagiging makamundo ang kanilang mga ugali. Ito ang form ng godliness at dinideny nila ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At ito na nga, sa pagdating ng rapture, ito ang mangyayari. Unang Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Ito ang mangyayari pagdating ng ating Panginoong Diyos. 24 hours bago ang rapture. Ang mga tao na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay sila ay unang mabubuhay dahil na rin mapapakinggan nila ang tinig ng arkanghel. Ang tanong ay, paano naman ang mga tao na namatay na hindi nanampalataya sa ating Panginoong Hesus? Sila ay mananatiling patay hanggang sa sila ay hukman ng ating Panginoong Diyos, na sila ay gigisingin para sa impyerno. Ating i-consider ang senaryo sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Sa rapture, magkakaroon ng pagdilim na kahit na napakaliwanag pa ng sikat ng araw. Magkakaroon ng matitinding mga sakuna na binabanggit sa libro ng Apokalipsis. Magkakaroon ng malalakas na tsunami, paglindol at pagbagsak ng malalaking tipak ng yelo sa mga tao na mananatiling buhay na hindi nanampalataya sa ating Panginoong Diyos bago ang rapture. Ito pa ang binabanggit ng pahayag na ating mababasa sa libro ng Pahayag chapter 16 verses 15 to 21. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nanatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapaya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Verse 17. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkuk sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likain ng tao dito sa lupa. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag ng Babilonya. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Mula ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa. At nabagsakan ang mga tao at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapanginabot na salot na iyon. Ito nga ang mangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, paano tayo makakaligtas na maiiwan pagdating ng rapture? Ang sagot ay, tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Talikuran ang ating sarili at sundin natin ang kanyang mga kagustuhan. Nais niya na tayo ay hindi mamuhay sa kasalanan, bagkus tayo ay mamuhay sang-ayon sa 10 utos na ibinigay niya sa atin. Ipahayag ang kanyang pagmamahal at tayo ay magpasakop sa ating Panginoong Hesus dahil ang tanging daan patungo sa langit na bayan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Lumakad tayo kasama niya araw-araw at hilingin natin sa kanya ang katalinuhan kung paano mananatili sa kanyang piling araw-araw hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Diyos.
lumalala ang mga nangyayari sa ating mundo na habang tayo ay tumatanda, lalo namang nagiging hindi mas maganda ang ating kapaligiran. Mas dumadami ang mga sakuna, tumitindi ang mga paghihirap ng mga tao. Lumalala ang mga krimen sa mga lansangan, dumadami ang mga giyera, tumitindi rin ang mga kalamidad sa buong mundo. At ang karamihan ay iniisip na ito ang ating permanenteng tahanan. Ngunit ang tanong ay, totoo ba na darating ang ating Panginoong Diyos at kukunin tayo sa langit na bayan? Ano ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa bagay na ito? Ating pag-usapan mga kaibigan ang patungkol sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Totoo kaya na siya ay darating sa pangalawa? May mga pangako na karamihan ay napapako. Kalimitan kasi ay hindi nagiging totoo ang mga sinasabi ng mga tao. Ngunit pag ang Diyos ang nangako, ay talagang ito ay matutupad at hindi pwedeng hindi, sapagat ito ang nais ng ating Panginoon, ang matupad ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Dahil hindi sa Diyos kung hindi natupad ang kanyang mga sinasabi. At isang dakilang pangako ng ating Panginoon bago siya pumunta sa langit na bayan na binabanggit sa libro ni John chapter 14 verse 1 to 3. Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Nananampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kapag ako ay pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili, upang kung saan ako naroon ay dumoon din kayo. Oo mga kaibigan, binabanggit dito na darating ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ay naghanda ng dakong kalalagyan para sa atin. At ito ay kanyang pangako na talagang tutuparin niya sa hinaharap. Ngunit ating tatandaan, laging may kontrobersiya, laging may labanan kay Satanas at ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat kasi ng ginagawa ng ating Panginoong Diyos ay para madala tayo sa langit na bayan, habang si Satanas naman ay lahat ay ginagawa niya upang tayo ay mapigilan na hindi makapunta sa langit na bayan. Kaya naman makikita natin na magdi-devise si Satanas sa huling kapanahunan. Siya ay magbabalat kayo na parang si Jesus. Ngunit hindi talaga siya yun. Kung ating makikita mga kaibigan, magiging impostor si Satanas sa huling mga kapanahunan. Ito ang babala ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 24 verse 24. Ito ay sapagkat may lilitaw na mga bulaang Mesiya at bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga kamanghamanghang gawa upang iligaw, kung maaari kahit ang mga hinirang. Babanggitin mga kaibigan na matetelevise sa buong mundo na ang ating Panginoong Hesus ay dumating na. Ito ay mababalita sa mga malalaking TV outlets, mga radyo, internet at marami ang mga vloggers ang magsasabi patungkol dito na dumating na ang Panginoong Hesukristo. Ngunit binabanggit sa Mateo 24 verse 26, kung sasabihin nga nila sa inyo, narito siya ay nasa ilang, huwag kayong pupunta. Kung sasabihin nila siya ay nasa silid, huwag ninyong paniniwalaan. Oo mga kaibigan, binabanggit dito na ang ating Panginoon ay hindi ganun ang kanyang pagdating na matetelevise sa buong mundo na siya ay dumating. At dahil sa pagiging impostor ni Satanas, siya ay magtuturo rin na katulad ng tinuturo ni Hesukristo. Siya rin ay magiging tunog na katulad ni Hesukristo. Kaya naman mga kaibigan, para hindi tayo madaya ni Satanas, na dumating na ang totoong Kristo, ang totoong Mesiya, ang totoong hari ng mga hari na walang iba kundi si Jesus Christ, ay paano ba darating ang ating Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon? Ito ba ay isang sikreto? Ano ba ang sinasabi sa banal na kasulatan? Ganito darating ang ating Panginoon. Number 1, it will be a visible coming. Lahat ng tao makikita ang pagdating ni Kristo. Mateo 24 verse 27. Ito ay sapagkat kung papaanong ang kidlat ay nagmula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Oo mga kaibigan, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, hindi yung katulad ng matetelevise
sapagkat sa pagdating ni Jesus, magkakaroon ng kidlat na mula sa silangan hanggang kanluran ay kita ng mga mata. Revelation 1 verse 7, narito, dumarating siyang kasama ng mga lapaap at makikita siya ng bawat mata. Lahat ng mga mata ay makikita ang pagdating ng ating Panginoong Diyos, kahit na ang mga bulag ay makakakita sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makikita nila, Mateo 24 verse 30, makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalulhatian. Makikita mga kaibigan na siya ay parating na. Pangalawa mga kaibigan, it will be a dramatic and audible coming. Oo mga kaibigan, maririnig siya ng lahat at magiging dramatic ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Revelation 16 verse 18 to 20, nagkaroon ng mga sigawan, mga kulog at mga kidlat. Nagkaroon ng napakalakas na lindol. Simula ng magkatao ang daigdig ay hindi pa nagkaroon ng lindol na kasing laki at kasing lakas nito na nangyari sa lupa. Ang dakilang lungsod ay nahati sa 3 bahagi. Ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Ang bawat pulo ay nawala. Walang sino mang makakakita ng anumang bundok. At kung ating makikita at mapapansin mga kaibigan, hindi ito secret rapture, kundi ito talaga ay rapture. Talagang maririnig ng lahat, talagang magkakaroon ng mga kalamidad pagdating ng ating Panginoong Jesus. At ano ang mangyayari mga kaibigan sa pagkakataong ito? Ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. 1 Thessalonians 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit na may isinisigaw na utos, na may tinig ng pinunong anghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga patay kay Kristo ay unang magpapangon. Pagkatapos ito, tayong mga buhay at naririto pa ay kasama nilang aagawin sa mga lapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sa gayon, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Ito mga kaibigan ang binabanggit dito, na lahat ng mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Mabubuhay ng mga muli ang ating mga mahal sa buhay. Isang dakilang reunion sa bawat pamilya na una nang nahimlay ang kanilang mga mahal sa buhay. 1 Corinthians 15 verse 51 to 53, narito sinasabi ko sa inyo, ang isang hiwaga, hindi lahat sa atin ay matutulog, ngunit lahat ay babaguhin. Lahat ay babaguhin sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, dahil ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay ibabangong walang kabulukan at tayo ay mababago. Ito ay sapagkat kinakailangang ang may kabulukang ito ay maging walang kabulukan at ang may kamatayang ito ay maging walang kamatayan. Oo mga kaibigan, ito ay binabanggit sa banal na kasulatan na pati ang mga tao ay mapapalitan ang mga katawan ng isang katawan na hindi na mamamatay pa. Ang mga matatanda ay magiging bata ang kanilang itsura. Wala nang sakit at lahat ay malusog ang magiging katawan. So paano darating ang ating Panginoong Jesus, mga kaibigan? Kung ating mababasa mga kaibigan ang Acts 1 verse 10 to 11, ito ang panahon nung si Jesus Christ ay pinagmamasdan ng kanyang mga disipulo na siya ay paakyat na sa langit. Sabi dito, nang nakatitig sila, ang mga disipulo, habang siya ay pumapaitaas, si Jesus Christ, narito, 2 lalaki na nakaputing damit ang tumayo sa tabi nila. Sinabi ng 2 lalaki, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din, katulad ng pagpunta niya sa langit na inyong nakita." Oo mga kaibigan, ang Jesus na umakyat sa langit ay siya rin ang Jesus na babalik. Ang Jesus na umakyat ay siya rin ang bababa mga kaibigan, na Jesus upang tayo ay kunin niya. Number 3, ang pagdating ni Jesus mga kaibigan ay magiging glorious. It will be a glorious coming. Mateo 25 verse 31, darating ang anak ng tao sa kanyang kalulhatian kasama ng mga banal na anghel. Oo mga kaibigan, siya ay may mga kasama at maraming mga anghel ang kanyang kasama. Ang tanong ay gaano ba karami ang mga anghel na kasama ng ating Panginoon? Sobrang dami mga kaibigan. Binabanggit sa Revelation, 10,000 times 10,000s of thousands ng mga anghel
ang kasama ni Jesus Christ. Revelation 6 verse 14 to 17. Ang kalangitan ay nawalang katulad ng balumbong, nilulod. Ang bawat bundok at bawat pulo ay naalis sa kinalagyan nila. Ang mga hari sa lupa, mga dakilang tao, mga mayaman, mga pinunong kapitan, mga kapangyarihan, ang bawat alipin at bawat malaya ay nagtago ng kanilang sarili sa mga yungib at sa mga bato sa kabundukan. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, "Bagsakan ninyo kami, itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono ng Diyos. Dumating na ang dakilang araw ng kanyang buot, kaya sino nga ang makakatagal?" Oo mga kaibigan, marami ang matatakot sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Pati ang mga mayayaman, ang mga tao, ang mga hari, ang mga leaders ng bansa ay matatakot at sila ay magtatago sa mga yungib upang hindi lang nila makita ang kalulatian ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo na ang ating mga kayamanan sa mundong ito ay napaka-fragile, mabilis maubos, mabilis mawala. Kaya nawa ang ating investments ay para sa langit na bayan. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ang tanong mga kaibigan, gaano kalapit ang pagdating ng ating Panginoong Hesus? Mateo 24 verse 6 to 10. Ito ang mga senyales na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa, at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Marami ang matitisod at magkakanulo sa isa't isa at mapupuot sa isa't isa. Maraming lilitaw ng mga bulaang propeta at ililigaw ang marami. Dahil sa paglaganap ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Ngunit siya na makapagtitiis hanggang wakas ay maniligtas. Ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos ay ipapangaral muna sa buong daigdig upang maging patotoo sa lahat ng mga bansa. Pagkatapos ay darating na ang wakas. Oo mga kaibigan, ang mga ito ay nangyayari na sa ating mundo. Nagkakaroon na ng mga bagay na nakakatakot sa ating mundo. Pati ang mga ugali ng mga tao ay isang sinyalis din na malapit nang darating ang ating Panginoon. Ngunit higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan sa buong mundo. Ito ang huling hudyat bago darating ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman mga kaibigan, pinabanggit ko ito sa inyo sapagkat isang medium ito upang sa ganun masabi sa inyo na malapit nang darating ang ating Panginoong Diyos. Ihanda natin ang ating mga sarili dahil nais niya na tayo ay makapiling niya sa langit na bayan. At sa pagdating ng ating Panginoong Hesus mga kaibigan, Revelations 19 verse 16, may nakasulat sa kanya at sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay naroon ang kanyang pangalan na isinulat ng Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Mga kaibigan, handa ka na ba na dumating ang ating Panginoong Hesus? Hinihintay ka niya